Kumusta? Si Miss Jan po ulit ito at welcome po dito sa ating paboritong tambayan. Mga kwento ni Miss J. Ayan, isang panibagong story na naman ang for sure magpapakilig sa ating lahat ngayon. Pero syempre, kumusta naman kayo dyan? Babati muna tayo sa ating mga avid listeners. Nakikinig ba ngayon si Ma'am Patricia Juliet Avergonzado? Ayan. And also to Jenny Dialca Gonzalez from Cebu, South Philippines and now working and in Jeddah, KSA. Ayan, kumusta po kayo dyan, ma'am? And also to Ligaya Aranes. Ayan, ang cute naman ng name ni Ma'am Ligaya. From Angeles City. And also, nakikinig din si Ma'am Marites Garcia from Mindoro. And of course, hindi din magpapahuli. Etong si Ma'am Arlene Tablo from Taiwan. Ayan, maraming salamat po at saan-saan na nakakapunta, nakakaabot ang ating mga stories. And thank you po lalong-lalo na sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, na mga from mga OFW mula sa iba't ibang bansa na at least naman through these stories, nafe-feel at home sila, no? Naaalala nilang kanilang mga kahapon. Meron ba din kayong mga ganitong love stories noong mga kabataan nyo or even ngayon? Pinagdadaanan nyo ba ang mga ganitong kwento? Sino ba dyan ang mga nakapag-asawa ng bilyonaryo, 'di ba? So ngayon nga, isang panibagong kwento na naman ang ating pag-uusapan na isinulat ng ating paboritong writer din na si Ponyang. At narito na nga po ang kwentong pag-ibig ni Dayanara at Isaac. Kaya naman kung kayo po ay handa ng makinig, aba ay tumutok na. Sabi nila, bawat desisyon na gagawin natin ay nagiiwan ng aral. May iba na pagsisisihan natin, at may iba din na ipagpapasalamat natin habang buhay. At para naman kay Dayanara, may isa siyang pinagsisisihan. At yun ay nang ipakilala niya ang pinsang si Samuel sa kaibigan niyang si Katarina. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, ang ginawa niya palang yun ang magdudulot ng sobra-sobrang sakit ng kalooban para sa pinsan. Pinagsisisihan niya yon. At kung may magagawa lang siya para baguhin ang bagay na yon, ay ginawa na agad niya nang makipagtanan si Katarina sa isa pa niyang pinsan. He's wasted again, ate. Wala na yatang gagawin sa buhay niya si Samuel kundi ang maglasing. Sumbong sa kanya ng kapatid na si Elise. Napahugot naman siya ng malalim na hininga. Nasaan siya ngayon? Nasa bar pa. Nandun naman si Emmet pero ewan ko rin sa isa na yun eh. Imbis na pigilan ay hinahayaan niya lang na magpakalunod si Samuel sa alak. Ako nang bahala sa kanila. Sabi na lang niya tsaka dinampot ang susi ng kanyang kotse. Simula nang mabigo si Samuel, naging tungkulin na niya ang siguraduhin na magiging maayos ang kalagayan nito. Wala namang nag-utos dun sa kanya pero ginagawa niya pa rin yun dahil pakiramdam niya ay kasalanan niya na nasa ganoong sitwasyon ang pinsan niya. Pagkababa ng tawag, ay agad na rin siyang nag-asikaso para puntahan ang mga pinsan niya. At tulad nga ng sinabi ng kapatid niya ay halos hindi na makadilat si Samuel sa sobrang kalasingan. Iuwi ko na siya, sabi niya sa pinsang si Emmet. Ako na lang ate, iuwi ko na lang na muna siya sa amin. Kakapanganak pa lang ng asawa mo, Emmet. Makakadistorbo lang si Samuel sa inyo. Hindi naman siguro. Basta ako nang bahala ate, huwag mo na siyang intindihin. I can't do that, Emmet. Yes, you can. Huwag ka nang mag-guilty sa bagay na hindi naman ikaw yung may gawa. It's partly my fault. I introduced them to each other. Nah, it was Juanito at Katarina's fault, ate. They both betrayed Samuel, and you're entirely out of that. Sagot pa nito. Yon ang paulit-ulit na sinasabi ng lahat sa kanya, ngunit hindi niya kayang paniwalaan yon. At sa tingin niya, hanggat hindi pa nito natatagpuan ang taong magpapasaya dito
o nakaka-move on man lang si Samuel, ay hindi rin siya titigil na mag-guilty sa nangyari. Ngunit tila walang balak pa si Samuel na humanap ng tunay na pag-ibig. Dahil imbis na gumaan na ang nararamdaman nito, habang lumilipas ang mga araw ay tila mas lalo lang itong nalulubog sa kalungkutan na pati ang pagbibisyo ay nagawa na rin ito. "Are you sure he's here?" Tanong niya kay Elise nang sabihin nitong may isang lugar na laging pinupuntahan ni Samuel para gawin ang bisyo nito. "Yes, ate. Mismong bodyguard niya yung nagsabi. Wala lang silang magawa para pigilan siya dahil takot silang matanggal sa trabaho." Sagot pa nito. Napahugot naman siya ng malalim na hininga at napailing na lang. "Ako nang bahala sa kanya." Anya, tsaka bumaba na ng sasakyan para sunduin si Samuel. Ngunit pagbabalang niya, ay gusto na agad niyang bumalik nang makita ang mga pares ng mga matang nakaabang na agad sa kanya. Grupo yon ng mga lalaki at sa itsura pa lang ng mga ito ay alam na agad niyang gulo lang ang dala ng mga ito. "Hi, Miss Beautiful. Anong hanap natin? Good item ba?" Tanong agad sa kanya ng isang mukhang kababangon lang sa higaan at hindi pa nakakaligo. "Hi, I'm looking for my cousin. His name is Samuel. Do you happen to know where he is?" Lakas loob niya pang tanong. "Hoy, Inglesera si Miss. Yayamanin." Komento agad ng isa. "Pasensya na, Miss. Wala kaming naintindihan sa mga sinabi mo. Ano nga ulit yung hanap mo?" Sabi naman ng isa pa. Hinahanap ko yung pinsan ko. Samuel yung pangalan niya. Alam niyo ba kung nasan siya makikita ngayon? Ang sabi kasi nandito siya pero hindi sinabi kung saan eksakto." "Samuel, ngayon ko lang narinig yung pangalan niya. Pasensya na, Miss, pero hindi namin kilala yung sinasabi mo." Sabi sa kanya nung isang mukhang hindi pa naliligo. "Ganun ba? Sige, thank you." Pasalamat naman niya tsaka mabilis na tumalikod, dahilan para hindi niya mapansin na may nakatayo na pala sa likuran niya. Bumangga siya sa dibdib nito at parang bula na tumambol pa. "Sorry." Saad niya agad saka umatras. At kung kanina ay kaba lang ang nararamdaman niya, sa puntong yon ay takot na nang makita ang itsura ng nabangga niya. Matangkad ito at maskulado. Marami ring tattoo at mga hikaw, dahilan para maging marumi ito sa paningin niya. "Ano sorry? Binangga mo ko." Hindi ko naman sinasadya. I'm really sorry." Hinging pasensya niya pa ulit. "Sorry? Ano yun? Ganun na lang? Mapapakain ba ako ng sorry mo?" Makahulugan na sabi pa ulit nito. Agad naman niyang inabot ang bag para sana kumuha ng pera. Dahil alam niyang yon yung pinapahiwatig nito. Nang bigla na lamang umalis sa harap niya ang lalaking yun. Naguguluhang sinundan niya naman ito ng tingin. Hanggang sa huminto ito sa tapat ng isa pang lalaki na bagong dating. "Anong nangyayari dito?" Tanong ng bagong dating na lalaki na para bang ito yung leader ng mga tambay. "Wala, boss. Nagtatanong lang si Miss Beautiful kung may kilala raw ba tayong ano nga yung pangalan nun, yung hinahanap mo, Miss?" Baling sa kanya nung lalaking mukhang walang ligo. "Samuel, he's my cousin and I'm looking for him." Sagot niya agad. "Inglesera siya, boss. Baka dumugo yung mga utak namin dyan kaya sabihin mo na lang na hindi mo kilala yung hinahanap niya." "Oo nga, boss. Mayaman yata yan eh. Tignan mo yung sasakyan niya, ang ganda. Ano nga tatak niyan?" "Mercedes-Benz." "Ayun, mahal yun, diba? Tiba-tiba siguro tayo pag diniskarte natin yan, ano?" Usapan ng mga ito na para bang wala siya doon at hindi niya naririnig ang mga sinasabi ng mga ito. Mas lalo tuloy siyang kinabahan at hindi na lang para sa sarili niya kundi para na rin sa kapatid niyang nasa loob ng kotse niya. "Tumigil na kayo." Bigla ay suway nung tinatawag ng mga ito na boss. Saglit siyang kumalma. Ngunit nang humakbang na ito papalapit sa kanya, ay muli na naman siyang kinabahan. "Hinahanap mo si Samuel?" Tanong pa nito sa kanya. "Yes. Alam mo ba kung nasan siya?" "Wala siya dito. Umalis na." "Umalis na?" "Oo, kaninang 7:00. Kilala mo yung hinahanap niya, boss?" Singit nung nabangga niya. Tumango naman ito kahit na diretso pa rin ang tingin sa kanya. "Oo, yung bagong sota ni Ophelia."
Ayun ba yun? Akala ko naman kung sino yung hinahanap niya ni Miss Beautiful. Si paring Amiel pala. Samiel kasi yun, Toy. Panay ka Amiel ng Amiel eh. Eh hindi nga yun yung pangalan ni Tropa. Eh yun yung sabi niya sa akin nung nakaraan eh. Amiel daw yung pangalan niya. Nakaalis na pala siya. Alis na rin ako, salamat sa tulong. Singit niya sa usapan ng mga ito habang dahan-dahang umaatras. Sandali. Ha? Bakit? Anong pangalan mo? Para sasabihin ko na pinuntahan mo sa dito pagbalik niya. Naku, hindi na. Ako nang bahala. Ako na yung magsasabi mamaya sa kanya. Sagot niya. Ayaw sana magbigay ng kahit na anong impormasyon tungkol sa kanya. Pero nang kunutan siya nito ng noo at magtiim ng mga panga, ay wala na siyang nagawa pa. Nara, yun yung pangalan ko, sabi niya. Ako si Isaac. Magkaibigan kami ni Samuel kaya ako na lang yung magsasabi sa kanya na dumaan ka dito. Sagot naman ito bago siya hinayaan na makaalis na. Halos takbuhin naman niya ang daan pabalik sa kotse niya. At nang makasakay na siya sa loob ay nagmamadali na rin siyang pinaandar yun. Samantala, nakangisi naman na bumaling si Isaac sa mga kasama niya nang makaalis na si Dayanara. Wala sana siyang balak na lumabas agad, lalo na't napakaaga pa at dapat ay natutulog pa siya. Naingayan lang siya sa mga narinig niya kaya napalabas siya ng labag sa loob niya. Ganda nun, komento niya. Sexy at mayaman pa, boss. Kung pinsan yun ni Amiel ay wala ka na agad pag-asa dun. Saad pa ni Totoy. Samuel nga, Toy, hindi Amiel. Sita naman ni Patok. Ayos lang yun. Pareho lang naman na siya yun eh. Saad pa ni Kaloy. Mas maganda nga yun eh. Pag napaibig yun ni boss, di matik, mayaman na rin siya. Pwede niya na tayong ilibre ng isang case ng mucho araw-araw. Singit din ni Papoy, ang nakabungguan ni Dayanara. Tanga, hindi ko gagawin yun. Wala sa prinsipyo ko ang manggamit ng babae para lang sa pera. Sagot pa niya. Pero boss, one-way ticket mo na yun para yumaman ka. Dapat sulitin mo na. Aanhin ko naman yung yaman kung pangit naman yung pagkatao ko. Sus, para kang si Ophelia magsalita, boss. Pero sa huli, kakainin yung mga salita nyo. Tignan mo siya. Sa mayaman din kumapit. Saad pa ni Kaloy. Huwag na nating isali sa usapan si Ophelia. Diskarte niya yun kaya hayaan nyo na siya. Saad niya. Di, dumiskarte ka rin, boss. Mukha namang utu-utu yung babae na yun eh. Kayang-kaya mo yung paibigin. Udyok pa sa kanya ni Patok. Umiling siya. Hindi ko gagawin yan. Isa pa, wala akong interes sa mga mayayamang babae. Baka mas stress lang ako sa kaartehan yan. Pero boss, chance mo na yun para yumaman. Saad pa ni Totoy. Nagandahan ka rin naman sa kanya, boss eh. Si Papoy naman yung may sabi. Nagandahan lang kasi maganda naman talaga siya. Pero hanggang dun lang yun. Ayoko sa tulad nun. Isa pa siguradong hindi na babalik yun dito. Pagkatapos makita yung mga pagmumukha nyo, siguradong takot na yun. Pinal na sabi pa niya. Natahimik naman ang mga ito at hindi na siya kinulit pa kaya bumalik na siya sa loob ng bahay niya para ituloy ang tulog niyang naudlot. Ngunit kung inakala niya na hindi na babalik pa si Dayanara sa lugar nila, ay nagkakamali siya. Dahil 3 araw lang ang nakalipas ay nandoon na naman ito. Nandito ka na naman. Bungad niya pagbaba nito sa kotse. Iba na ang dala nitong sasakyan. Simple na lang yun. Hindi na katulad nung una nitong punta sa kanila. I'm looking for my cousin again. Tagalog, miss. Wala kang makakausap dito. Kung i-Englishin mo kaming lahat. Wala ka naman sa Amerika kaya magtagalog ka. Sita pa niya dito. Nandyan ba si Samuel? Tanong ulit nito. Wala. Kanino ba siya pumupunta dito? Nagkibit balikat siya. Ewan, bakit ba hindi siya yung tanungin mo? And you think hindi ko ginawa yun? I did. I already did. But he just didn't want to tell me. Sagot pa nito. Hindi na siya umimik at tumitig na lang dito. Napahugot naman ito ng malalim na hininga. Never mind. Saad pa nito tsaka sa tinalikuran paalis. Hinayaan na lamang niya ito at muli na lang na bumalik sa ginagawa niya. Sa kabilang banda naman ay hindi na malaman ni Dayanara ang gagawin niya para lang mapatino si Samuel. Dahil pagkatapos nitong mabaliw kay Katarina, ay may bago na naman itong kinababaliwan at hindi lang basta babae.
Babaeng nagtatrabaho pa sa bar ang napili nito. Samiel is too old to be controlled, ate. Sina tito at tita nga walang pakialam sa mga ginagawa niya, kaya bakit nag-aaksaya ka pa ng oras sa kanya? Saad sa kanya ni Elise. Wala sa tamang pag-iisip niya si Samiel, Elise. Hindi ka ba natatakot para sa kalagayan niya? Bakit naman ako matatakot kung siya mismo ay hindi? Isa pa, tama ka naman eh. Wala siya sa tamang katinuan. Pero ate, kung yun yung magpapaligaya sa kanya, sino tayo para pigilan siya? Ang mahalaga na lang ay nakangiti na ulit siya ngayon. Pero sa maling tao, Elise, sa maruming babae. Grabe ka naman, ate. Hindi naman porket nagtatrabaho sa bar ay marumi na. Isa pa, hindi mo pa naman kilala yung bago niyang girlfriend. Elise, nagtatrabaho siya sa bar. Ano pa ba sa tingin mo yung trabahong gagawin niya doon? Marami, ate. She could be a waitress, receptionist, bartender, or a cleaner. She could be working any of that, so please, stop overacting. You're better than that. Sagot pa nito. Hindi na rin siya nito hinintay pa na makasagot ulit dahil umalis na ito. Habang siya naman ay napatahimik na lang mag-isa doon habang napapaisip kung talaga bang wala na siya sa lugar at masyado na siyang nagiging judgmental. Subalit habang pinag-iisipan niya ang mga bagay na yon, ay bigla na lang siyang nakatanggap ng tawag mula sa pinsang si Emmet. Hello? Ate! Si Samiel! Tarantang saad pa nito sa kanya. Napatayo naman siya sa kanyang kinauupuan habang mabilis na kumakabog ang dibdib niya. What happened? He got stabbed at the bar. Pinipilit ko siyang magpadala sa ospital pero ayaw niya. Mas ginusto niyang pumunta sa bahay ng babae. We need to get him before anything happens. Sabi pa nito. Hindi naman na siya nagdalawang isip at agad na dinampot ang susi ng kanyang kotse para puntahan ito. Ngunit tulad ng dati, ay may mga tambay na naman ang unang bumungad sa kanya. Dito ka na naman. Tanong nang nakabangga niya nung nakaraan. Nasaksak yung pinsan ko at dito raw siya pumunta kaysa sa ospital. Kailangan ko siyang makita bago pa man may mangyaring masama sa kanya. Pakiusap niya agad. Nagkatinginan ang mga ito bago sabay-sabay na bumaling sa tinatawag nilang boss. Kaya pala iika-ika kanina habang inaalalayan ni Ophelia. May tama pala. Komento ng isa. Ano boss? Sabihin ba natin kung saan yung bahay ni Ophelia? Samahan nyo na. Maikling sagot ng boss ng mga ito. Para naman siyang nabunutan ng tinik nang marinig yun. At nang sinenyasan siyang sumunod ng isa sa mga ito, ay hindi na siya nagdalawang isip pa na sumunod kung saan ito pupunta. Ophelia! Lumabas ka dyan! May naghahanap sa'yo! Sigaw naman ito nang huminto sila sa tapat ng isang bahay, hindi kalayuan sa pinanggalingan nila. Dito siya nakatira. Nandyan sa loob si Samiel? Oo, nakita ko sila kanina. Sagot nito tsaka muling bumaling sa pintuan para kumatok na. Ophelia! Lumabas ka dyan! Ano ba? Singhal naman ni Ophelia pagbukas ng pinto. Nakakunot pa ang noon nito at iritado ang tono. Ngunit lang lumipat ang tingin nito sa kanya, ay bigla na lamang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Where's Samiel? Tanong niya agad dito. Anong ginagawa mo dito? Ang tanong ko yung sagutin mo, nasaan yung pinsan ko? Malamig na sabi niya at tila wala itong balak na magsalita pa at hinawi niya na ito para makapasok sa loob ng bahay. Samiel? Tawag niya habang hinahanap ito. Trespassing ang ginagawa mo, Nara. Pigil nito sa kanya. Wala akong pakialam. Ilabas mo yung pinsan ko, Ophelia. Alam mong delikado yung lagay niya pero dito mo siya dinala kesa sa ospital. Siya yung may gusto na dito sa dalhin. Sagot nito na hindi na niya pinansin pa at pumasok na lang sa nag-iisang silid ng bahay. Halos manginig naman siya nang makita ang kalagayan ng pinsan niya. Nakahiga ito habang pawis na pawis at may nakabalot na puting tela sa bewang nito. Anong ginawa mo sa kanya? Wala, ginamot ko lang siya dahil ayaw niyang magpadala sa ospital. Dahilan nito pero hindi niya na yon pinakinggan pa. Inilabas na lang niya ang cellphone niya at tinawagan ng bodyguard ni Samiel para kunin ito at dalhin sa ospital. Ngunit bago pa man makarating ang mga ito, ay may narinig na siyang wangwang at kasabay noon ay ang pagpasok ng mga tambay na kasama ni Isaac sa labas. Nasa labas na yung ambulansya, tara na! Sabi ng isa sa mga ito sa kanila tsaka binuhat na ng mga ito si Samiel para ilabas. Sumunod naman agad siya, ngunit bago pa man siya makasakay sa loob ng ambulansya, ay inunahan na siya ni Ophelia. Ako nang sasama sa kanya, Nara.
Girlfriend niya ako kaya may karapatan ako. Sabi pa nito sa kanya bago siya pagsaraduhan ng pintuan ng ambulansya. Ayaw naman niya na pumayag na ganun ang mangyari kaya agad siyang kumilos para sana sumunod gamit ang kotse niya. Pero bago pa niya magawa ay hinarangan na siya ni Isaac. Hayaan mo na yung lovebirds, miss. Hindi ka naman nila kailangan dun eh. Sabi nito sa kanya. Napamura naman siya at nag-uumpisa ng mainis lalo. Hindi niya alam kung bakit kailangan na lang nitong makialam palagi. Anong klaseng bibig ba yan? Ang ganda mong babae pero ang pangit ng lumalabas sa bibig mo. Sabi pa nito na lalo lang nagpainis sa kanya. Pero bago pa siya makasagot ay natanaw na niya ang sasakyan ng mga bodyguards ni Samuel, kaya lakas loob na siyang tumakbo papalapit sa mga ito. At kahit na gusto niyang isumbong si Isaac, ay mas pinili niyang umalis na lang sa lugar na yon kaysa makipagtalo pa at magsayang ng oras. Samantala, hindi naman mapigilan na mapailing ni Isaac habang nakatanaw sa paparating na si Samuel. 3 araw ang nakalipas simula nang masaksak ito. Hindi pa rin ito nadadala na pumunta sa lugar nila kahit na muntik na nitong ikamatay ang huling beses na nandoon ito. Mamaya andito na naman yung pinsan mo para sunduin ka. Natatawa niyang biro nang tumapat na ito sa pwesto niya. Umiling naman ito. Pag dumating sabihin mo na wala ako dito. Tuturuan mo pa akong magsinungaling. Bakit di na lang ikaw yung magpauwi sa pinsan mo? Hindi yun makikinig sa akin. Kung sa'yo hindi nakikinig, ano pa yung tingin mo sa akin? Takot yun sa'yo. Paanong takot? Minura nga ako nun ng nakaraan eh. Suplada rin yung pinsan mo. Reklamo pa niya. Masungit lang yun sa umpisa pero mabait at saka malambing naman yun. Natatawang sagot nito. Hindi naman siya kumibo at nagkibit balikat na lang. Napangisi naman siya sa sarili niya nang makita ang pagdating ng pinsan nito. Hayaan na siya, magtago ka na. Anya at mabilis na nga siyang sinunod nito. Napailing naman siyang sinundan ito ng tingin, tsaka bumaling sa kararating lamang nitong pinsan. Ano nga ulit yung pangalan mo? Bungad niya nang makalapit ito sa kanya. Nara, sagot niya. Nara, ano ka puno? Huwag kang magagalit pero ang pangit ng pangalan mo. Yan na ba talaga yung pangalan mo? Napakunot naman ang noo nito. It's Dayanara, you damn ass. Dayanara, maganda naman pala eh tapos papatawag ka ng Nara, pauso. Ano ba yung pakialam mo ha? Wala naman, pero ang ganda mong babae pero ang corny ng pangalan mo, hindi bagay sa'yo. Hindi mo ba naisip na Dayan, Dayana, Yana na lang yung itawag nila sa'yo? Kasi mas okay yung mga yun, mas maganda, mas bagay sa'yo. Shut up, wag mong pakialaman yung pangalan ko. Sarili mo yung intindihin mo. Look at you. Mukhang hindi ka pa naliligo. Hindi pa nga. Pero bala ko na sana eh. Gusto mo ba akong samahan? Kailangan ko ng tagahilod. Pang-aasar pa niya. What the? Alam mo, bastos ka. Wala kang kwentang kausap. San ba si Samuel? Ilabas mo na nga lang siya bago pa sumabog yung ulo ko sa pakikipag-usap sa'yo. Singhal nito sa kanya. Si Samuel? Wala. Umalis kanina pa. Sagot naman niya tulad ng sinabi ng pinsan nito. Kanina pa? Bakit di mo agad sinabi sa akin? Nagtanong ka ba? Kailangan ko pa talagang itanong yun sa'yo? Wala ka bang common sense? Aba, malay ko ba kung ano ba yung sadya mo dito? At malay ko rin kung ako naman talaga yung pinunta mo dito. Na baka sisilay ka lang sa akin. Pasalamat ka nga at hindi kita pahihirapan eh. Agad na kitang hinarap. Oh God, you're delusional. Hindi ikaw yung pinunta ko dito at hindi magiging ikaw ang kapal mo. Maarteng saad pa niya. Hindi naman niya napigilan ang sariling mapahalakhak. Umuwi ka na lang kung ganun. At huwag ka nang babalik, Dayanara. At sino ka naman para sabihin yan sa akin, ha? Sigurado kung hindi mo gugustuhin na makilala ako. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang babalik dito. Hindi lahat ng oras ay ligtas ka na makakapasok at makakalabas sa lugar na ito. Sagot niya at saka sinenyasan ng mga bodyguard nito na alisin na si Dayanara doon. Sa kabilang banda, hindi naman alam ni Dayanara kung ano ang mararamdaman niya sa huling sinabi sa kanya ni Isaac dahil tila ba nagpapahiwatig ito ng hindi maganda sa kanya. Babalik pa ho ba kayo sa lugar na yun, ma'am? Tanong sa kanya ng isa sa mga bodyguards niya. Oo, kung kailangan. Kami na lang po siguro yung pupunta doon para kunin si Sir Samuel. Baka ho kasi may mangyari ng hindi maganda sa inyo doon sa susunod eh. Walang mangyayari sa akin. Tinatakot lang ako ng lalaking yun. Pero ma'am, just listen to me, okay? Walang mangyayaring masama sa akin. Wala kayong dapat na ipag-alala.
Putol pa niya sa sinasabi nito. Wala naman itong nagawa kundi ang mapailing na lamang. At tulad nga ng plano niya ay muli na naman siyang bumalik sa lugar na yon. Ngunit hindi pa man siya nakakalapit ay sinalubong na siya ni Isaac. Ang tigas talaga ng ulo mo. Gusto ko lang sunduin yung pinsan ko. Ano sa kinder para sunduin? Wala ka bang sariling buhay? O wala ka bang boyfriend kaya hindi mo maintindihan na nagmamahalan yung dalawa? Nagmamahalan? O baka gusto niya lang perahan yung pinsan ko? Perahan? Tingin mo sa aming mga taga dito, mga nanggagamit at mukhang pera? O bakit? Hindi ba? Balik niya. Imbis na sagutin naman ang sinabi niya ay bigla na lamang siyang binuhat nito na para bang isang sako ng bigas tsaka siya dinala sa tapat ng kotse niya. Isang balik mo pa dito. Iisipin ko na ako talaga yung sinasadya mo dito. Na sumisilay ka lang sa akin dahil crush mo ko. Sabi pa nito sa kanya. Filingero, hindi ikaw yung sadya ko dito kaya hindi naman na niya naituloy ang sasabihin sana niya nang bigla na lamang siyang halikan nito sa gilid ng labi niya. Natigilan siya at nanlaki ang mga mata. What the hell? Bakit ka nang hahalik? Sigaw niya tsaka ito pinagsusuntok sa dibdib. Pinapakita ko lang sa'yo kung ano ang pwedeng mangyari sa'yo kung paulit-ulit kang babalik dito. At sinasabi ko sa'yo, hindi lang ganyan ang pwedeng mangyari sa'yo kung talagang halang ang bituka nang makakakuha sa'yo. Kaya umuwi ka na at huwag ka nang babalik dito. Hayaan mo na rin si Samuel dahil masaya siya dito. Masaya siya kay Ophelia. Sabi pa nito sa kanya. Ito na rin yung nagbukas ng pintuan ng kotse niya. Habang lalo naman siyang hindi nakaimik at hindi na rin nanlaban pa. Ganun pa man, hindi niya maiwasan na mapaisip sa sinabi nito tungkol kay Samuel. Kaya naman ng mga sumunod na araw ay mas pinili niyang i-observe na lamang muna ito. Ayaw niya mang aminin ay tama nga si Isaac. Mas masaya si Samuel na si Ophelia ang kasama nito kesa noong si Katarina. Hindi ka talaga nadadala? Bigla ay sulpot ni Isaac sa gilid niya. Hindi ako pumunta dito para guluhin sila, Isaac. Nandito ako para tignan kung totoo yung sinasabi mo. Tungkol saan? Na mahal nila yung isa't isa? Ginawa mo pa akong sinungaling. Wala akong sinasabing ganyan. Gusto ko lang makita gamit sa sarili kong mga mata ang sinasabi mo. Nagmamalinis ka pa. Hindi ako nagmamalinis. Tsaka ano bang ginagawa mo dito? Ako dapat yung nagtatanong sa'yo niyan. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Kasi sabi ko lang, 'di ba? Malay ko ba kung ginagamit mo lang yung dahilan. Pero ang totoo, ako naman talaga yung pakay mo dito. Hindi mo makalimutan yung halik ko sa'yo, no? What the hell? Ano? Pwede mo naman sabihin na lang sa akin ng diretso. Hindi naman kita tatanggihan. Sabi pa nito tsaka akmang lalapit na sa kanya habang nakanguso. Agad namang iniharang nito ang kamay sa mukha nito. You're delusional, Isaac. I'm not interested in you. Talaga lang ah. Nakangisi naman itong sagot. Talaga? Saad niya pa tsaka ito tinalikuran na lang. Wala na siyang balak pa na bumalik doon. Sa tingin niya ay sapat na napatunayan niyang masaya na nga si Samuel. Ngunit tila siya naman yung pinaglalaroan ng tadhana. Dahil kahit na hindi na siya bumalik pa sa lugar ni Isaac, ay paulit-ulit pa rin na nagkukrus ang landas nilang dalawa. Sabi na nga ba, crush mo ko eh. Sumisilay ka na naman sa akin. Bungad pa nito sa kanya nang magkita sila sa isang mall. Umirap naman siya dito. Don't flatter yourself, Isaac. Sus, kunwari ka pa. Sabihin mo na lang na gusto mo ako maging boyfriend. Pwede naman. Hindi naman kita babaste din. Ang kapal mo ha? Naiiling na sagot naman niya tsaka ito nilayasan. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo ay sumunod na ito sa kanya kaya muli niya itong hinarap. Ikaw yata yung may gusto sa akin eh. Ikaw tong sunod ng sunod sa akin at nagpapapansin. Ninakawan mo pa ako ng halik. Pwede kitang idemanda dahil doon. Dahil lang doon? Ni hindi pa nga kita hinalikan ng todo tapos idedemanda mo na ako kaagad. That's harassment, Isaac. Harassment? Idemanda mo ako kung ganito ang ginawa ko sa'yo. Hamon nito sa kanya bago siya nito kabigin sa bewang tsaka sinunggaban ng halik sa labi. Halik na iba sa nakaraang ginawa nito sa kanya. Tulad nung una ay natigilan na naman siya. Ngunit hindi dahil sa gulat kundi dahil sa paraan ng paghalik nito sa kanya. Hindi yun marahas o agresibo, kundi tila may pangungulila at hindi niya maitatanggi na masyado yung masarap sa pakiramdam niya na hindi na niya napigilan pa ang sarili na gantihan ng halik nito. Pakiramdam niya ay bigla na lamang siyang nahipnotismo na hindi siya nakaangal pa. Samantala, imbis na itulak at sampalin,
tulad ng inaasahan ni Isaac, ay mahigpit pa na napahawak sa kanya si Dayanara. Napangisi na lang tuloy siya at mas sinalikan pa ito kahit na may iilang atensyon na silang nakukuha. Girlfriend na kita. Sabi niya agad matapos ng halikan nila. Ha? Sabi ko girlfriend na kita. Hindi ka na pwedeng tumanggi. Sira ulo ka ba? Singhal na nito sa kanya. Tila ba natauhan na. Sabihin mo kahit anong gusto mong sabihin pero wala ka nang magagawa. Girlfriend na kita. Tara, date tayo. Sabi niya tsaka inabot ang kamay nito para hawakan. Hindi ako nakikipaglaro sa'yo, Isaac. Wala akong oras para sa mga kalokohan mo. Sino bang may sabi na nakikipaglaro lang ako sa'yo? Nakalokohan lang to. Saad niya. Gusto kita. Yun ba yung gusto mong marinig? Yan, sinabi ko na. Pag-amin pa niya. Ilang linggo niya ring pinag-isipang mabuti ang tungkol sa nararamdaman niyang yun. Na dahil alam niyang malayo ang estado ng buhay nila sa isa't isa ay imposible na magustuhan din siya nito, ay paulit-ulit niyang sinisigurado kung totoo ang nararamdaman niya. Dumating pa siya sa punto na pilit niyang iwinawaksi ang nararamdaman niya. Ngunit bigo pa rin talaga siya sa huli. Gusto na niya si Dayanara at wala na siyang magagawa pa para pigilan yun. Baliw ka, Isaac. Girlfriend na kita. Giit pa niya kahit na nagwawala na rin ang puso niya sa sobrang kaba. Hindi pwede, Isaac. How about my feelings, ha? You didn't even know if I like you. Gusto mo rin ba ako? Putol pa niya sa sinasabi nito. Pero hindi na yun mahalaga. Gagawin ko ang lahat para magustuhan mo din ako. Tuluyan ng walang nasabi si Dayanara pagkatapos noon. At tulad ng sinabi niya ay ginawa niya ang lahat para patunayan dito ang nararamdaman niya. Dahil kahit mukha mang hindi totoo at nantitrip lang siya, ay seryosong-seryoso siya kay Dayanara. Lahat ay ginawa niya. Pinupuntahan niya ito sa trabaho tuwing hapon para sunduin kahit na may sasakyan ito. At siya naman ay taxi lang ang kaya. At para may panggastos at panglibre siya kay Dayanara, ay pumasok na rin siya sa trabaho. Kahit pa sa fast food at mga turo-turo lang ang kayang bilhin ng sinasahod niya. At kahit na tila mahirap ay hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na magugustuhan din siya nito, lalo na't ni minsan na hindi ito tumanggi o nagreklamo sa mga kaya niyang gawin at ibigay. Para sa'yo. Anya sabay bigay ng bulaklak na binili niya para kay Dayanara. Thank you. Doon ba ulit tayo sa lagi nating pinupuntahan? Oo. Pero kung gusto mong may ibang puntahan tayo, ayos lang naman. Doon na lang tayo. Saad niya. Mas gusto ko doon kaya doon na lang tayo. Sigurado ka ba? Oo. Gusto ko doon sa kinakainan natin nung nakaraang araw. Yung sa empanada. Gusto mo ng empanada? Oo, kaya doon na lang tayo. Sige, kung yun yung gusto mo. Sang-ayon pa niya. Nagulat naman siya ng kusa na itong humawak sa braso niya at tila ba hindi na alintana ang mga matang nakatingin sa kanilang dalawa, hindi tulad nung umpisa. Hindi naman niya maiwasan na mapangiti. Hindi ka na ba takot na may makakita sa ating dalawa na magkasama? Hindi niya mapigilang tanong. Bakit naman ako matatakot? Dahil mahirap lang ako at sa bangketa lang kita kayang pakainin. Wala naman akong nakikitang masama at mali doon. Hindi ka ba natatakot na husgahan ka nila? Tanong pa niya. Kailangan ba ay may pakialam ako sa kanila? Buhay ko naman to. Ako lang ang may karapatan na mag-decide kung ano ang dapat kong gawin o hindi. At lalong walang iba ang dapat na magsabi sa akin kung sino ang dapat kong samahan o gustuhin. Gustuhin? Ulit pa niya na sa dami ng sinabi nito sa kanya ay yun lang ang tumatak sa isip niya. Boyfriend kita diba? Kaya dapat lang nagustuhin kita. Sagot pa nito. Kitang-kita niya kung gaano nito pinipigilan na mapangiti kahit na pulang-pula na ang pisngi nito. Gusto mo ko? Ulit pa niya. Gusto niyang makasiguro. Gusto niyang marinig mismo galing sa mga bibig nito para hindi siya umasa sa wala. At nang tumango si Dayanara ay halos manginig ang buo niyang katawan. Gusto na kita. Wala eh. Ang galing mong magpaibig. Ni hindi ko nga inaasahan na may ganyan ka palang ugali. Na malambot at mapagmahal ka rin. Sana lang hindi ka lang sa umpisa magaling. Sana kaya mo ring panindigan ang lahat ng mga pangako mo sa akin. Sagot pa nito. Kaya ko. At patutunayan ko yun. Araw-araw sa'yo. Habang buhay kong gagawin yun. That's good. Huwag mo sana akong sasaktan. Hindi ko gagawin yun. Pangako pa niya. Okay, I trust you. Nakangiting saad pa nito tsaka lalong kumapit sa braso niya.
Ayos lang ba sa'yo na katulad ko yung maging boyfriend mo? Na dating tambay at walang pinag-aralan? Wala namang kaso sa akin yun kaya wag mo nang maliitin yung sarili mo. Mahirap lang ako, Dayanara. Hindi ko kayang ibigay yung mga nakasanayan mo sa buhay. Baka nga hindi natin magawa na mag-ulam ng karne ng higit sa 1 beses sa 1 linggo eh. Dahil wala akong malaking pera para bilhan ka ng ganun araw-araw. I don't mind, Isaac. I have money. Kung wala ka nun, meron ako. Pwede nating gamitin yun. Kung sasama ka sa akin, hindi ako papayag na ikaw yung gagastos para sa ating dalawa. Hindi ako mayaman. Wala akong maraming pera pero hindi ako papayag na ikaw yung bubuhay sa akin. Dahil responsibilidad ko yun. Sa akin ang tungkulin na buhayin ka. But I don't mind, Isaac. Hindi ko naman isusumbat yun sa'yo. Ikaw hindi. Pero ako oo. Araw-araw kong isusumbat sa sarili ko na imbis ako yung bubuhay sa'yo, ay baliktad na yung nangyayari. Saad niya tsaka inabot ang kamay nito. Hindi ko man maibibigay ang lahat ng luho sa'yo. Pangako ko naman na gagawin ko ang lahat para maging komportable pa rin yung magiging buhay mo sa piling ko. Dagdag pa nito. Nakangiting napapaiyak naman ito dahil sa sinabi niya. I love you, Isaac. I'm in love with you. Saad pa nito tsaka sa niyakap. Mahal na mahal din kita, Dayanara. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Sumpa pa niya. Tulad naman ng inaasahan niya, ay agad silang hinadlangan ng mga Deliano nang malaman ng mga ito ang tungkol sa kanilang relasyon. Na kung may kumampi man sa kanilang dalawa, yon ay ang pinsan lang ni Dayanara. Anong sabi ng mga magulang mo? Nagkibit balikat ito sa kanya. Wala pa, hindi ko pa naman sila nakakausap eh. Gusto mo bang samahan kita para kausapin sila? You want to talk to them? Oo. Gusto kong ipaalam sa kanila na wala akong planong hindi maganda sa'yo. At lalong hindi ko habol yung pera mo. Gusto ko ring sabihin sa kanila na wala silang dapat ipag-alala dahil hindi kita sasaktan. Gusto kong marinig nila mismo sa akin na mahal kita at wala akong plano kundi ang paligayahin ka. They will like you. I'm sure my parent will understand why I'm in love with you. Paninigurado pa nito. Napuno na ng saya ang kanyang puso nang marinig yun. Kahit tila imposibleng matanggap ng isang mayaman at maimpluwensyang pamilya ang isang katulad niyang walang maipagmamalaki sa buhay, para sa kanilang anak, may pag-asa pa rin pala. Hindi man niya lubos na maunawaan kung paano, sapat na malaman niyang may pagkakataon pa silang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. At tulad nga ng sinabi ni Dayanara ay hindi nga sila tinutulan ng pamilya nito. Tinanggap siya ng mga ito nang walang panghuhusga. Pakiramdam naman niya sa mga punto na yon ay siya na yung pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Ang saya-saya ko. Sabi niya kay Dayanara nang makaalis na sila sa bahay ng mga magulang nito. Dahil tanggap ka ng pamilya ko, sabi ko naman sa'yo diba, hindi matapobre ang mga magulang ko, Isaac. Hindi ka nila huhusgahan nang dahil lang sa estado ng pamumuhay mo. Hindi mo naman ako masisisi, Dayanara. Mayaman yung pamilya mo. Pinakamayaman dito sa buong probinsya natin. Habang ako, pa-sideline-sideline lang at kapag walang racket, tambay. Kaya hindi ko masisisi yung mga magulang mo kung aayaw sila sa akin at hahadlangan nila yung relasyon natin. Pero hindi nila yun gagawin. Hinayaan na tinanggap nila tayo. Dahil para sa mga magulang ko ay wala nang mas importante pa kundi ang kaligayahan naming magkakapatid. Hindi sila hahadlang sa kung sino at ano yung makakapagpaligaya sa amin. Tumangus at inabot ang kamay nito. Papatunayan ko sa kanila na hindi sila nagkamali sa pagtanggap sa atin. Ipapakita ko sa buong pamilya mo na karapat-dapat ako sa pagkakataon na ibinigay nila sa akin. Mamahalin kita ng higit pa sa sapat. Aasahan ko yan. Nakangising sagot naman ni Dayanara. Hindi na rin ito hinintay pa, nahalikan niya ito. Dahil ito na mismo ang umabot sa labi niya. Pakiramdam naman niya ay bigla siyang sinilaban dahil sa nag-init ang buo niyang katawan dahil sa halik nito. Masyadong mainit ang pakiramdam niya na hindi na niya kayang magpigil pa. Ginantihan niya ang mga halik nito at nang hindi pa sapat ang halik lang, ay walang pasabing binuhat na niya ito para ipasok sa loob ng bahay niya at diretso sa silid niya. Maingat niya rin itong nilapag sa ibabaw ng kama habang hinahalikan pa rin. Wait, hindi ba nila tayo makikita dito? Awat nito sa kanya nang magsimula nang bumaba sa leeg nito ang mga halik niya. Napangisi naman siya. Natutuwa na sa isang iglap ay tila nabahag ang buntot nito at pinatulan niya ang pagiging agresibo nito. Huwag kang mag-alala.
Walang makakakita sa atin dito. Are you sure? Ayokong magkaroon tayo ng scandal, Isaac. Sigurado ako, magtiwala ka sa akin. Isa pa, sa tingin mo ba, hahayaan kong makita ng ibang ako lang dapat yung makakita? I just want to make sure, Isaac. Ayokong pagpiestahan na lang tayo ng maraming tao dahil lang meron tayong ganun. Wala, huwag kang mag-alala. Walang maglalakas loob na gumawa ng ganun sa atin. Sagot niya tsaka muli itong sinunggaban ng halik para hindi na ito makapagsalita pa ulit. Tulad naman ng gusto niyang mangyari ay wala na itong nagawa, kundi ang dumaing na lang sa bawat haplos at halik niya. Sinigurado niya na hindi nito malilimutan ng gabing yon, na sa tuwing maiisip nito ang mga ginawa nila ay gugustuhin nitong maulit yon. Anong oras na? Pagod nitong tanong sa kanya matapos nilang gawin yon. 12:00. It's midnight already? Oo, hahanapin ka ba sa inyo? Hindi naman. Kung ganun, dito ka na lang matulog. Ayos lang ba? Bakit naman hindi magiging maayos? Umiling ito habang diretsong nakatingin sa mga mata niya. Baka lang may dumating at makitang andito tayo. Sino naman yung darating? I don't know, your parents maybe. Ako lang yung mag-isang nakatira dito. At kung iniisip mo na may ibang pumupunta dito, mali ka. Wala. Wala pang ibang babae na nakakapasok dito bukod sa'yo. Ikaw pa lang ang dinala ko dito. Ako pa lang? Oo. Kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ako katulad ng lalaking iniisip mo. Mukha lang akong siraulo pero hindi ako mahilig mang babae. That's good to hear. Ayokong may makaaway ng dahil lang sa lalaki. At lalong ayoko ng may kaagaw. Huwag kang mag-alala. Wala kang makakaagaw sa akin. Sa'yo lang ako at wala akong ibang gustong umangkin sa akin kundi ikaw lang. Dapat lang. Hindi ko alam na selosa ka pala. Kahit wala naman dapat pagselosan at nagsiselos agad. I'm not jealous, Isaac. I just want to be clear with my boundaries. Hindi ako nakikipaglaro. Kaya wala kang karapatan para paglaruan ako. Hindi rin ako nakikipaglaro sa'yo. Wala kang idea kung gaano ko kagusto na itali ka sa tabi ko. Na kung pwede lang ay pakasalan na kita at gagawin ko na kaagad yun. Gusto mo akong pakasalan? Oo. Wala na akong ibang gustong makasama kundi ikaw lang. Bulong niya pa, sabay patak ng halik sa leeg nito. Subalit tila masyadong mapaglaro ang tadhana. Dahil kung kailan akala nila ay maayos na ang lahat, ay tsaka naman nangyari ang bagay na pinaka hindi inaasahan at gugustuhin na mangyari. Nagulat na lang siya nang puntahan siya ni Totoy para sabihin na nasaksak si Dayanara habang papunta ito sa kanya. Dali-dali siyang sumugod para puntahan ito. Ngunit ang naabutan na lang niya ay ang buo nitong pamilya na naghihintay sa labas ng operating room habang nasa loob si Dayanara at inooperahan. Paulit-ulit naman siyang humingi ng tawad sa mga ito sa loob ng 3 oras na nasa loob ng OR si Dayanara. Kahit pa iba na ang tingin ng mga ito sa kanya, at kahit pa hindi niya naman ginusto na mangyari yun. Umuwi ka na muna sa inyo, iho. Magpahinga ka na muna. Saad sa kanya ng daddy ni Dayanara nang sa wakas ay natapos na ang operasyon ng dalaga at nasa private room na ito. Ayos lang po ako. Hihintayin ko muna na magising siya. Umuwi ka na muna. Magpahinga ka. Ipapatawag ka na lang namin kapag nagising na siya. Ulit pa nito. Ramdam niya ang diin ng mga salita nito kaya hindi na siya umangal pa. Tumango na lang siya tsaka bumaling kay Dayanara. Babalik ako mamaya. Bulong niya dito tsaka ito pinataka ng halik sa noo. Tulad ng sabi ng mga ito ay umuwi na muna siya para magpahinga. Naiintindihan kung gugustuhin ng mga ito na wag siyang makita dahil sa nangyari. Kahit pa pagbalik niya 3 oras ang nakalipas ay ayaw na siyang papasukin ng mga ito at hinarang na siya ng mga bodyguards. Inintindi niya yon kahit pa sobrang sakit noon para sa kanya. Anak nila yun, Isaac. Intindihin mo dahil nalagay sa kapahamakan yung anak nila dahil sa'yo. Bulong pa niya sa kanyang sarili habang nakatayo sa labas ng ospital. Dahil kahit sa lobby man lang ay ayaw na siyang papasukin. Hindi naman siya sumuko kahit ganun ang sitwasyon niya. Naghintay pa rin siya araw-araw. Umulan man o umaraw ay nandoon lang siya sa labas ng ospital para maghintay. Isaac! Tawag sa kanya ni Samuel. Halos 1 linggo na simula nang ma-confine doon si Dayanara. Kumusta siya? Sa lubong niya. She's awake and stable now. Awake? Gising na siya? Hinahanap niya ba ako? Pakisabi naman na andito lang ako sa labas. Hihintayin ko siya hanggang sa gumaling siya. She was looking for you. But Isaac,
With what happened, the family thinks that it is better if you stay away from her. For her own sake. Saad pa nito. Natigilan siya. Hindi man niya maintindihan ang lahat ng sinasabi nito ay alam naman niya kung ano ang ibig sabihin nito. Hahanapin niya ako, Samuel. Kami na ang bahalang magpaliwanag sa kanya, Isaac. At sana maintindihan mo na ginagawa lang namin to para sa kaligtasan niya. Natahimik naman siya. Hindi na niya alam kung ano pa ang dapat niyang sabihin. O kung may karapatan pa ba siyang tumutol o mga tuwiran. Kahit alam niyang para sa kapakanan ni Dayanara ang lahat ng yun. Patuloy pa rin kumikirot ang kanyang puso. Alam din niyang masasaktan si Dayanara kung papayag siya sa kagustuhan ng pamilya nito. Ngunit wala siyang magagawa. Batid niyang wala na siyang lakas at pagkakataong baguhin ang sitwasyon. Mahirap ipaglaban ang pagmamahal. Lalo na kung yun mismo ang naging dahilan kung bakit nalagay sa panganib ang babaeng pinakamamahal niya. Pasensya na dahil ako pa yung kailangan na magsabi ng mga ito sa'yo, Isaac. Kaibigan kita pero pinsan ko si Ate Nara. Mas pipiliin ko pa rin yung pamilya. Lalo na't para sa kaligtasan niya yun. Sabi pa ni Samuel. Naiintindihan ko. Pakisabi na lang na mahal ko siya. Nakikiusap ako, Samuel. Sabihin mo to sa kanya. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko. Sagot nito. Salamat. Sagot niya at saka lugmok na tumalikod na. Pakiramdam niya ay unti-unting nadudurog ang kanyang puso sa bawat hakbang na inilalayo niya sa ospital. Napakasakit. Halos hindi na siya makahinga kaya napahawak na lamang siya sa dibdib niya at humugot ng malalim na hininga. Umaasang kahit papano ay mababawasan nun ang kirot na nararamdaman niya. Ngunit nabigo siya. Sa bawat segundo na lumilipas, lalo lamang sumisidhi ang sakit na nararamdaman niya. Na para bang unti-unti siyang dinudurog mula sa kaloob-looban niya. Kaya sa huli ay hindi niya napigilan na mapaiyak. Wala na siyang pakialam pa kung may makakita man sa kanya, basta mailabas niya lang ang sakit na yon. Sa kabilang banda, hindi naman magawang makapalag ni Dayanara nang sabihin sa kanya ng mga magulang niya na pinaalis na ng mga ito si Isaac. Dahil ito ang sinisisi ng buong pamilya niya sa nangyari sa kanya. Calm down, sweetie. Hindi ka pwedeng gumalaw-galaw. Baka bumukayang tahi mo. Pigil pa sa kanya ng mommy niya dahil nagwawala na siya kakahanap kay Isaac. Mom, please. Call Isaac. I want to see him, Mom. Please, I beg you. Yes, sweetie. We will call him, okay? Call him now, Mom. Please, I want to see him now. Pakiusap niya pa habang iyak ng iyak. Ilang oras na siyang gising ngunit hindi niya pa rin ito nakikita kaya hindi na niya maiwasan na mapaisip para sa kalagayan nito. Nag-aalala siya na baka kung ano na ang ginagawa nito para lang maiganti siya. He won't be coming, Dayanara. Hindi mo na rin siya makikita from now on. Bigla ay sabi ng daddy niya. Napaawang ang bibig niya habang sinuway naman agad ito ng mommy niya. She needs to know the truth, Alicia. Hindi mo pwedeng paasahin na lang yung anak mo sa bagay na hindi naman mangyayari. She's still recovering, Enrico. Maawa ka naman sana sa anak mo. Naawa ako, Alicia. Kaya nga ginagawa ko ang lahat para lang mailayo siya sa lalaking yon. Alam naman nating lahat na wala siyang mararating pag ang lalaking yon ang kasama niya. Saad pa ng daddy niya. Hindi naman siya makapaniwala sa mga narinig niya. Hindi niya akalain na may ganun ang nangyari habang wala siyang malay. Why are you doing this, Dad? I thought you want me to be happy, that you will support whatever makes me happy. That was before. When I thought you'd be safe with him, but clearly you were not. Mas gugustuhin ko pa na magalit ka sa akin dahil sa ginawa ko to, kesa habang buhay kong pagsisisihan na wala akong ginawa para lang maging ligtas ka. Hinahadlangan mo yung kaligayahan ko, Dad! Kahit pa maging hadlang ako, masigurado ko lang na lagi kang nasa maayos na kalagayan, anak. Tatay mo ko. Kaya hindi mo ko masisisi kung ganito ang desisyon ko. Hindi naman na siya nakasagot pa at naiyak na lang. Ngunit hindi siya basta sumuko. Gumawa pa rin siya ng paraan para lang makausap pa rin niya si Isaac. Subalit lagi pa rin siyang bigo lalo na't limitado pa rin ang kilos na pwede niyang gawin. Elise, help me. Just call him for me. Pakiusap pa niya sa kapatid. I'm sorry but I can't, ate. Sinabihan na ako ni Daddy. Gusto ko lang naman siyang makausap, Elise, kahit saglit lang. Kahit isang beses lang, please. Makaawa na niya ngunit bago pa man makasagot ulit ang kapatid niya ay dumating na ulit ang mga magulang nila.
Wala na tuloy siyang magawa kundi ang pumikit na lang at magpanggap na tulog para hindi na niya makausap pa ang mga ito. Isang linggo na rin ang lumipas simula ng kumprontasyon nila ng daddy niya at simula nun ay hindi na niya ito kinausap pa ulit. Masyadong sumama ang loob niya para baliwalain na lang ang ginawa nito. Ngunit nang dalawin siya ni Samiel ay tila ba bigla siyang nagkaroon muli ng pag-asa sa buhay. Agad-agad ay hiniram niya ang cellphone nito na hindi naman ito ipinagdamot sa kanya. Ay saak, bungad niya nang sagutin nito ang tawag niya. Rinig naman niya ang pagsinghap ni Isaac mula sa kabilang linya. Baby, kumusta ka? Maayos na ba yung pakiramdam mo? Ang mga sugat mo, maayos na ba sila? Pasensya ka na, hindi ako makadalaw sa'yo. Marami lang akong ginagawa. I know what they did to you, Isaac. Alam ko na pinalayo ka nila sa akin. Putol niya sa sinasabi nito. Naiintindihan ko naman sila, baby. Hayaan mo na lang. No, hindi pwede yun. Hindi sila pwedeng makialam sa desisyon natin. Baby, huminahon ka. Huwag kang magalit. Baka may mangyaring masama sa'yo. Isaac, gusto kitang makita. Gustong-gusto kitang mayakap. Miss na kita. Iyak pa niya. Miss na rin kita. Magpagaling ka. Pagkatapos noon, hahanapin kita. Gagawin ko ang lahat. Makita lang kita. Hintayin mo ako. Saad pa nito. Kahit hindi naman ito nakikita ay umiiling-iling siya. Ako ang hintayin mo. Ako ang pupunta sa'yo, Isaac. Kung gusto nilang lumayo ka sa akin, pwes, ako ang lalapit sa'yo. Ako ang pupunta sa'yo kaya please, hintayin mo ako. Maghihintay ako. I love you, Isaac. Mahal na mahal din kita, Dayanara. Maghihintay ako kahit gaano pa katagal. It won't take long, baby. Sabi naman niya. Yon ang pinanghawakan niya sa mga lumipas na mga araw. Habang nagpapagaling siya. At nang maging maayos ang paglipas ng 2 linggo ay hindi na siya nagdalawang isipan na tumakas para puntahan si Isaac. Akala naman niya ay magiging mahirap para sa kanya na gawin yon lalo na't may mga bodyguards na nakasunod sa kanya. Pero dahil sa tulong ulit ni Samiel ay naging madali yon. I owe you this, Samiel. Thank you so much. Anya nang makarating siya sa lugar nila Isaac. Tsaka mo na ako pasalamatan kapag nakaalis na kayo ni Isaac. Sana lang ay bilisan niyo habang hindi pa tayo nasusundan ng mga bodyguards mo. We will. Thank you again. Niyakap niya lang ito saglit bilang pasasalamat bago tuluyang bumaba ng kotse niya at nagmamadali na pumunta sa bahay ni Isaac. Pagdating naman doon ay walang pasabi niyang binuksan ng pintuan noon. Nagulat pa sa kanya si Isaac pero agad ding nakabawi at sinalubong siya ng mainit na yakap. Hindi tayo pwedeng magtagal dito, Isaac. Kailangan na nating umalis bago pa tayo masundan ng mga bodyguards ko. Saad niya agad. Tumango naman sa kanya si Isaac at mabilis na nag-impake ng mga damit nito bago sila tuluyang umalis. Hindi niya alam kung saan sila pupunta pero wala na siyang pakialam pa doon. Ang importante ay kasama na niya ito dahil doon pa lang ay masaya na ang puso niya. Samantala, alaman ni Isaac na mali ang ginawa nila na pagtakas ay mas gugustuhin niya pang magkamali kaysa tuluyang malayo kay Dayanara. Sinubukan naman niya ngunit hindi niya talaga kayang tiisin ito. Lalo na't alam niyang masasaktan niya ito ng sobra. Komportable ka ba? Nag-aalala niyang tanong habang nakaupo sila sa loob ng bus. Ayos lang ako, wag kang mag-alala. Hindi ko yun maiiwasan, baby. Kaka-opera mo lang. Ayokong mapahama ka na naman dahil sa akin. Hindi naman ikaw yung dahilan kaya ako nasaksak. Kaya huwag mo nang sisihin yung sarili mo at ayos lang talaga yung pakiramdam ko. Komportable ako. Sasandal na lang ako sa'yo mamaya kapag may naramdaman ako. Sumandal ka na nga. Huwag mo nang hintayin na sumakit pa yung sugat mo. Saad niya at saka hinila pa sandal sa dibdib niya. Sabihin mo lang agad sa akin kapag may masakit sa'yo ah. Okay. Sagot nito at saka sumiksik pa sa kanya. Hindi naman na siya nagsalita pa at niyakap na lang ito. Pareho naman siyang nakatulog nang nagsimula na ang biyahe nila at nagising na lang nang mag-stop over para kumain. 3 oras pa bago tayo makarating sa probinsya. Kumain na muna tayo. Aya pa niya dito. Tumango naman ito at humawak pa sa kanya. Anong gusto mong kainin? Humanap na muna tayo ng ATM, Isaac. Magwi-withdraw na muna ako ng pera. Aanhin mo naman yung pera. Para may dala tayo. May pera ako, Dayanara. Hindi ganun kalaki pero sasapat na hanggang sa makahanap ako ng trabaho sa probinsya. Magtatrabaho ka? Hindi tayo mabubuhay kung hindi ko yun gagawin. Kaya naman tayong buhayin ng pera ko. Kahit hanggang sa tumanda na tayo. Hindi natin gagamitin ang pera mo, Dayanara. Ako ang gagawa ng paraan para mabuhay tayo. Magsisikap ako sa pagtatrabaho. Pero paano kung kailangan na natin? Giit pa nito.
Doon na lang natin gagamitin. Pero hanggat hindi pa natin kailangan na hindi natin gagalawin yung pera mo, ako nang bahala sa'yo. Hindi ko hahayaan na magutom ka o mahirapan ka sa piling ko. Hindi ko man maibibigay sa'yo ang buhay na katulad ng nakasanayan mo. Pinapangako ko sa'yo na gagawin ko ang lahat para maging maayos, payapa, at masaya ang buhay nating dalawa. Sagot pa niya. Masaya na ako nakasama kita, Isaac. Sapat na sa akin nakasama kita. Pagkatapos kumain ay bumalik din sila agad sa loob ng bus at dahil ilang oras na rin ang itinulog nila, ay pinanood na lamang nila ang magagandang tanawin na dadaanan ng sinasakyan nila. At nang sa wakas ay narating na nila ang probinsyang kinalakihan niya, ay agad niyang hinawakan ng kamay ni Dayanara para akayin naman sa sakayan ng mga tricycle. Malayo pa ba? Isang sakay na lang nitong tricycle, sagot niya. Mamili muna kaya tayo ng mga pasalubong. Hindi na kailangan. Wala naman tayong aabutan dun eh. Wala? Sino yung pupuntahan natin dun kung ganun? Wala na akong mga magulang. Sa lolo at lola lang ako lumaki. Pero wala na rin sila kaya wala na tayong uuwian dun, kundi yung bahay na lang namin. Sagot niya. Nalungkot naman agad ang itsura ni Dayanara kaya nakangiting pinisil niya ng marahan ng ilong nito. Huwag ka nang malungkot para sa akin. Matagal nang nangyari yun, natanggap ko na. Pero nakakalungkot pa rin isipin na mag-isa ka na lang ngayon. Sinong nagsabi na mag-isa na lang ako? Nandito ka. Kasama kita kaya hindi ako nag-iisa. Saad pa niya. Tama ka. Nandito na ako kaya hindi ka na mag-iisa. At habang buhay na akong nasa tabi mo, habang buhay na tayong magkasama, wala ka nang kawala sa akin. Sabi pa nito. Natawa naman siya at hindi na kumontra. Dahil tulad ng gusto nito, ay wala na rin itong kawala sa kanya. Sa kabilang banda naman ay hindi pa rin maiwasan ni Dayanara ang makaramdam ng lungkot, lalo na nang makarating na sila sa lumang bahay ng pamilya ni Isaac. Dahil tulad nga ng sabi nito, ay wala nga silang nadatnan doon kundi ang abandonadong bahay na lang. Ang layo ng mga kapitbahay niyo? Komento pa niya. Ganito talaga sa probinsya. Malalaking lote yung pagitan ng mga bahay. Pero maganda na rin yan para mas magkaroon tayo ng privacy. Sa bagay. Sang-ayon niya tsaka inilibot ang tingin sa loob ng bahay. Kailangan nating maglinis. Ako nang bahala. Lilinisin ko na muna saglit yung kwarto para makapagpahinga ka na. Tutulong ako, Isaac. Mas gusto ko kung hindi, baby. Kaka-opera mo pa lang at hindi pa naghihilom yung sugat mo. Ayokong may mangyaring hindi maganda sa'yo. Nag-aalalang sagot nito. At gustuhin man niyang igiit ang gusto niya ay nagpaubaya na lang din siya para hindi na ito mag-alala pa sa kanya. Kaya habang nililinis nito ang magiging silid nila ay naupo na muna siya sa tumba-tumba sa terrace ng bahay. Pinapanood niya ang buong paligid ng bahay mula doon. Namamangha kung gaano katahimik at kagaan ang pakiramdam sa buong lugar. At sa sobrang kalmado ng pakiramdam niya ay hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nagising na lang siya nang iangat siya mula doon ni Isaac para ipasok sa loob. Dito ka na matulog. Sabi sa kanya ni Isaac pagkalapag nito sa kanya sa kama. Gisingin mo na lang ako mamaya. Tutulungan kitang magluto. Okay. Sang-ayon nito tsaka sa pinataka ng halik sa noo. Ngunit imbis na gawin ang napagkasunduan nila ay nagising na lang siya na nakahanda na ang pagkain sa hapag at malinis na ang buong bahay. Sabi ko gisingin mo ko eh. Sinubukan ko kaya lang ang sarap ng tulog mo eh. Kaya hindi ko na ginawa. Gusto kong tumulong kahit sa pagluluto na lang sana eh. Marami pa namang pagkakataon, Dayanara. Sa susunod ay hahayaan na kitang magluto. Saad naman ito tsaka siya marahang hinila hanggang sa nakaupo na siya sa mga hita nito. Tayong dalawa lang ang nandito. Tayo lang ang magtutulungan sa lahat ng bagay. Simple at tahimik ang magiging buhay natin dito. Malayong malayo sa nakasanayan mo. Kaya sana ayos lang yun sa'yo. Dagdag pa nito. Ayos lang sa akin kahit anong klaseng buhay yung pagdaanan natin. O kahit mahirapan man tayo. Handa akong tahakin lahat. Kahit ano, basta magkasama tayo. At pangako ko sa'yo na magiging mabuting asawa ko sa'yo. Mananatili ako sa tabi mo sa bawat oras. Tag-araw man o tag-ulan, sagot niya. Naiintindihan niya ang mga pangamba ni Isaac. Alam niya na nag-iisip ito kung magbabago ba ang isip niya sa oras na makaranas siya ng kahirapan. Ngunit wala itong dapat na ikatakot dahil handa siyang pagdaanan ang lahat basta kasama niya lang ito. May kung anong emosyon naman na nakita sa mga mata ni Isaac. Ngunit wala itong sinabi.
Imbis ay niyakap na lang siya nito ng napakahigpit. Kinabukasan naman ay wala itong inaksayang oras. Dahil agad itong lumibot sa kalapit na bukirin para humanap ng mapapasukan na trabaho. Hindi naman ito nabigo dahil agad itong nakuha. Taga tudtud ng sibuyas? Ano yun? Tanong niya dahil unang beses niya lang yung narinig. Taga-ani, kailangan kasi bungkalin ng lupa para makakuha ng mga sibuyas. Madali lang naman yun gawin at malaki rin yung sahod kada araw. Hindi ba nakakapagod yun? Nag-aalalang tanong niya. Wala namang trabahong madali, Dayanara. At mas gugustuhin ko pang mapagod basta kumikita ng marangal kesa sa madali pero mali naman. Alam ko naman yun. Pero ang init at siguradong nakakangalay gawin yun. Ganun talaga ang trabaho sa bukid. Ipaghanda mo na lang ako ng mainit na kape at isang halik pag uwi ko para mapawi agad yung pagod ko. Sige. Sagot na lamang niya kahit nababahala pa rin. Ganun pa man ay naging matiwasay naman ang takbo ng mga araw nila. Hindi man kasing enggrande ng dati niyang buhay ang pamumuhay nila ay masaya naman siya. Sobrang saya, halos mawala na sa isip niya ang mga araw na lumilipas. Na kung hindi lang biglang sumulpot si Samiel sa bakuran nila ay tuluyan na niyang malilimutan ang tinalikuran niyang buhay. Anong ginagawa mo dito, Samiel? Salubong niya agad. Binibisita lang kayong dalawa ni Isaac. Nandyan ba siya? Nasa bukid. Bukid? Oo, doon siya nagtatrabaho. Sagot niya. Manghang napangisi naman ito sa kanya. 5 buwan na simula nang umalis kayo. Hindi ko akalain na makakayanan mo ang ganitong buhay. Alam mong hindi ako maluho, Samiel. Ano ba kasi yung pinunta mo talaga dito? Bumibisita nga. At para na rin sabihin na pinapauwi ka na ng daddy mo. Hindi na ako uuwi. Tinaasan siya nito ng kilay. Kahit pa sabihin ko na sumuko na sila. Na wala na silang pakialam kahit pa ulit-ulit mong piliin si Isaac. Basta bumalik ka lang. Nahanda pa silang ipakasal kayong dalawa. Natigilan siya sa narinig. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya o hindi. Ganun pa man ay gusto pa rin niyang subukan. Will they do that? Alam ng daddy mo na nandito kayo. Simula umpisa, alam na niya. Pero hindi siya sumugod dito para kunin ka at guluhin kayo. Hinayaan niya lang kayo dahil alam naman niya na wala siyang magagawa pa. Hindi ka na nila mapipigilan. Pilit nilang pinapalayo sa akin si Isaac, Samiel, kaya paanong susuko na sila? Hindi mo sila masisisi, ate. Anak ka nila at muntik ka nang mamatay. Natural lang na ganun yung maging reaksyon nila. Pero wala silang balak na tutulan kayo. Kilala mo yung mga magulang mo. Alam mo na wala silang ibang hangad kundi yung kaligayahan yung dalawa ni Elise. Saad pa nito na kinatahimik niya. Bumalik na kayo at harapin ang pamilya. Para na rin sa ikatatahimik yung dalawa ni Isaac. Ikaw, hinarap mo na rin ba si Ophelia sa kanila? Imbis ay tanong niya. Kasal na kami at magkakaanak na. Sapat naman na yun sa kanya para makumbinsi siyang umuwi na. Hinintay niya lang na makauwi si Isaac para sabihin dito ang naging usapan nilang dalawa ni Samiel. At sumang-ayon naman ito sa gusto niyang mangyari. Kaya agad na silang bumiyahe pabalik sa kanila. Kinakabahan ako. Saad niya nang matanaw na ang gate ng bahay nila. Pamilya mo sila. Alam ko, pero ngayon lang to mangyayari. Paano kung hindi naman pala totoo yung sinasabi ni Samiel? Hindi naman siguro tayo ipapahamak ng pinsan mo. At kung sakali man na hindi nga totoo, pwede pa naman tayong bumalik sa probinsya. Basta pangako mo sa akin na hindi mo ko iiwan na kahit anong mangyari. Ako dapat yung nagsasabi niyan sa'yo. Dahil hindi ko kayang gawin yon. Ako din naman eh. Hindi ko rin kayang gawin yun. Kung ganun, wala ka nang dapat pang ipag-alala. Sabay tayong dumating dito kaya sabay din tayong aalis ng magkasama. Napangiti siya ng mahigpit na napahawak sa kamay ni Isaac. Lahat naman ng pangamba niya ay naglaho na lang bigla nang pagpasok nila sa bahay ng mga magulang niya. Ay agad siyang sinalubong ng yakap ng mommy niya. Mom! Miss na kita, anak. Nakakalungkot na iniwan mo kami pero masaya din kami. Dahil nagawa mong manindigan sa kung anumang gusto mo at nakakapagpasaya sa'yo. Anito. Sa simpleng salita naman na yun ay hindi na niya napigilan pa na maging emosyonal. I'm sorry, Mommy. It's okay, sweetie. Kasalanan namin ng daddy mo yun. Pinangunahan ka namin sa desisyon mo. Tama ang mami mo. Patawarin mo sana kami, anak. Singit ng daddy niya. You don't have to be sorry, Dad. Naiintindihan ko kayo. Alam ko na mahal niyo ako kaya ganun yung naging reaksyon niyo. Pero Dad, mahal na mahal ko si Isaac. Hindi ko kaya na wala siya.
Naiintindihan ka namin. At huwag kayong mag-alala, hindi na kami hahadlang sa inyo. Saad ng daddy niya. Parang sasabog naman ang puso niya nang marinig yun. Ganon din ang reaksyon ni Isaac. Thank you, Dad. Thank you so much. Anything for you, my princess. Simulan nyo na ang pagpaplano ng kasal nyo. Tanggap ko ang relasyon nyo pero hindi ako matutuwa kung habang buhay mong ibabahay yung anak ko nang hindi na ikakasal. Maraming salamat po, sir, sa pagtanggap. Huwag po kayong mag-alala dahil wala ho akong ibang plano kundi ang mapakasalan yung anak nyo. Sagot ni Isaac. We will plan the wedding immediately, Dad. Don't worry about it. Sagot niya rin. Mabuti naman kung ganon. Ayokong mauna pang dumating yung apo ko kesa sa inyong dalawa na maikasal. Hirit pa ng daddy niya. Pareho naman silang hindi nakapagsalita ni Isaac at nagkatinginan na lang. Ganun pa man tulad ng pangako nila ay agad nilang inasikaso ang kasal nilang dalawa. Simple at puro malalapit na pamilya lang at kaibigan ang inimbitahan nila. At masasabi nilang dalawa na yun na ang isa sa pinakamasayang araw sa buhay nila. Asawa na kita. Wala nang makakaagaw pa sa'yo sa akin. Bulong sa kanya ni Isaac. Hindi na sila magagalit na sa iisang bahay na tayo nakatira. Pwede na rin natin sabihin sa mga magulang mo na magkakaapo na sila sa atin. Saad pa ni Isaac. Natawa naman siya dahil ang totoo ay ilang linggo na siyang buntis nang bumalik sila sa mga magulang niya. Siguradong magugulat ang lahat kapag nalaman na nila. Sigurado yon. Sagot ni Isaac tsaka siya pinataka ng halik sa labi. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Sagot niya. Hindi man tipikal ang naging simula ng istorya ng pagmamahala nilang dalawa, ay hinding-hindi naman niya yon ipagpapalit sa kahit na ano. Ganon din ang mga pagsubok na pinagdaanan nilang dalawa dahil ang mga pagsubok na yon ang humubog at nagpatibay sa kanilang samahan. Kaya ngayon na suportado at malaya na silang nagmamahalan, ay mas lalong wala silang sasayangin na oras at panahon para gumawa ng masasayang alaala. At bilang pagtanaw naman sa mga pinagdaanan nilang dalawa, ay naisipan nilang magbigay ng tulong sa mga taong naging parte ng istorya nilang dalawa. Sinimulan nila yon sa mga kaibigan ni Isaac. Tinulungan nila itong magkaroon ng maayos na trabaho para hindi na maging tambay ang mga ito. Pati sa buong barangay ay nagpaabot din sila ng tulong na ang higit na makikinabang ay ang mga bata. Maging sa probinsya ay nagpaabot din sila para matulungan ang mga magsasakang nakasama ni Isaac sa 5 buwan nila doon. Ayan, dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Dayanara at ni Isaac. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Syempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.